Nilason ng babae ang sarili niyang anak para lamang masulo ang kanyang asawa. Ngunit makalipas ang ilang mga dekada ay binalikan siya ng bata. Dala-dala ang isang nakakagulat na sorpresa na maski siya ay hindi niya inaasahan. Sa wakas mahal, magkakaanak na rin tayo. Bata pa lang ako, ito na yung pangarap ko. Ang bumuo ng sarili kong pamilya. Ito ang mga masayang wika ni David nang malaman niya na nagbubuntis ang kanyang asawa na si Eliza. Ngunit tila ba ay hindi nagbabahagi si Eliza ng parehang kaligayahan na nararamdaman ni David. Dahil matagal niya naman na talagang kinokontra ang kagustuhan ni David na magkaroon sila ng isang supling. Para kasi sa kanya, makakabawas lamang ito ng oras ni David sa kanya. Imbis na makakagawa pa sana sila ng mas marami pang mga bagay nang sila lamang dalawa ang magkasama. Ano ba kasing naisip mo at gusto mo pang magkaanak? Alam mo naman na ayaw ko talaga nito eh. Hindi pa ba ako sapat sa'yo, David? Masaya naman tayo nang dalawa lang tayo ha. Hindi naman ganun kalaki tong bahay natin. Hindi naman nakalulungkot kapag lagi lang tayong dalawang magkasama. Ito ang paninibugho ni Eliza sa kanyang asawa. Mahal, kaya nga tayo kinasal, di ba? Para bumuo ng sarili nating pamilya. Matagal ko naman nang sinasabi sa'yo na gusto kong magkaanak. Masasaya yung bahay natin kapag merong maliit na batang naglalaro dito, hindi ba? Pangangatwira naman ni David. Matagal mo nang sinasabi at matagal ko na rin namang tinututulan. Bakit ba ayaw mong hintayin yung panahon na maging handa ako na magkaanak tayo? Bumusangot si David sa sinabi ng kanyang asawa. Kasi naman halos 5 taon na tayong kasal at paulit-ulit na lang yung sinasabi mo na hindi ka pa handa. Dapat sana hindi na lang tayo nagpakasal kung ganun lang din naman yung gusto mo. Talaga namang hindi nagkakaintindihan ang mag-asawa pagdating sa pagkakaroon ng anak. Tila ba ay aso't pusa sila kung mag-away at magbangayan pagdating sa ganitong bagay. Bakit mo pa kasi ito pinapalaki, Eliza? Buntis ka na nga, di ba? Nandiyan na yung anak natin. Tanggapin mo na lang na biyaya yan mula sa Diyos. Dapat hindi nga ganyan yung maging reaksyon mo eh. Dagdag pa ni David. Ngunit tila ba wala na talagang makapagpapabago sa isip ni Eliza. Ayaw niya talagang magkaroon ng anak. At hindi niya gusto ang idea na magkakaroon siya ng kahati sa oras ng kanyang asawa. Dumaan ang ilang mga linggo. Patuloy na masama ang loob ni Eliza na nagdadalang tao na siya. Bukod kasi sa mahirap ang pagbubuntis, ay talaga namang hindi niya naman ito gusto. Kaya naman kapag nagpapacheck up sila sa doktor ng kanyang asawa, pinipilit pa siya ni David upang gawin lamang ito. Huwag mo namang iparamdam sa anak natin na ayaw mo siya. Okay lang sa akin na ayaw mong magkaanak pero mahalin mo naman yung nabubuong bata dyan sa tiyan mo. Hindi naman maganda na lalabas siya sa mundong to na wala kang pagmamahal. Ito ang paninermo ni David sa asawa niya. Nang mapansin ito na linggo-linggo na lamang ay kailangan niyang pilitin ng kanyang asawa na magpa-check up at kumain ng masusustansyang mga pagkain o maging uminom ng vitamins. Ano ba David? Bakit ba ang dami mong pinapagawa sa akin? Kala mo ba madaling magbuntis? Ang hirap-hirap kaya sa kalagayan ko. Hindi ako makagalaw ng maayos. Nag-iiba yung mood ko. Ayaw ko ng mga pagkaing nakikita ko. Ni yung simpleng hangin lang, naiirita na ako. Bakit ba ang dami mong gustong ipagawa sa akin? Iritadong sagot naman ni Eliza. Nang marinig ito ni David, tila ba ay bigla siyang natauhan. Agad niyang niyakap ang kanyang asawa at nanghingi ng patawad dito. Alam niya naman kasi na hindi naman talaga madali ang magbuntis. Napakaraming pagbabago ang pwedeng mangyari sa katawan. At maging si Eliza ay nahihirapan dito. Pasensya ka na mahal. Ang sa akin lang naman, huwag mo namang sobrang iparamdam sa akin na ayaw mo yung anak natin. Biyaya yan ng Diyos. Tanggapin natin ang buong kaluguran. At dahil nga sa determinasyon ni David, ay hindi naman sila nagkulang para sa mga check-up na kinikailangan ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating na nga ang punto na pinakahinihintay ni David lamang at pinakakinasasakiman naman ni Eliza. Sa wakas ay lalabas na
ang kanilang supling. Bago pa ang araw ng pagpapanganak ni Eliza, nalaman na nila ang kasiraan ng bata. At ito ay isang babae na lalo lamang nagpaigting sa galit na nararamdaman ni Eliza. Ano ba yan? Okay lang sana kung lalaki. Babae pa. Sigurado akong mas malaking tsansa na makakaagaw ko to sa pagmamahal ni David Kung tutusin, ay tila ba parang hindi normal na nanay si Eliza. At para bang hindi talaga siya dapat maging nanay sa mundong ito. Lalo na sa mga kasuklam-suklam na bagay na handa niyang gawin, masolo lamang ang kanyang asawa. Sa araw ng kanyang kapanganakan, tila mas nanaig kay Eliza ang galit at sakit na kanyang naramdaman sa panganganak dahil wala talaga siyang amor sa kung sino mang bata ang lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Pagkalabas pa nga lang ng bata ay agad na natulog si Eliza dahil sa buong araw na kanyang paglilabor at pagod na kanyang naramdaman ni hindi nga man lang niyang tinitigan kung maayos lang ba ang sanggol na kanyang naipanganak. Para nga sa kanya, mas okay kung hindi ito naipanganak ng maayos o kung namatay na kagad ito. Ganon kalala ang kanyang pag-iisip. Makalipas ang ilang mga oras, pagbukas ng mga mata ni Eliza ay bumungad sa tabi niya ang sanggol na may himbing na natutulog sa kanyang balikat, habang naroroon din naman si David na matyagang naghihintay sa kanyang pagising. O mahal, gising ka na pala. Ito na yung anak natin. Ang ganda-ganda niya, kamukha mo. Nang sabihin ito ni David ay biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng bagong gising na si Eliza. Anong kamukha ko? Ibig mo bang sabihin, hahatiin mo yung pagmamahal mo sa akin? Kasi kamukha ko yung anak mo? Laking gulat ni David nang lumabas ang mga salitang ito sa labi ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na ganito ang sasabihin ni Eliza sa sarili niyang anak. Eliza, ano ka ba? Anak natin yan. Ano sinasabi mong mahahati yung pagmamahal? Dapat lamang talaga na mahalin natin siya ng buong buo, higit pa sa sarili natin. Pero tila kahit ano pang paliwanag ni David, ay may sariling pag-iisip si Eliza. At para sa kanya, ay isang malaking balakid ang anak nila sa pagmamahal ng kanyang asawa. Makalipas nga lamang ang 2 araw ay tuluyan nang na-discharge si Eliza sa hospital, na kung saan ngayon ay kailanganin niya namang i-breastfeed ang kanyang anak, na labis niya namang tinututulan. Kahit gaano kasi kaganda ang itsura ng anak niya, ay hindi niya makita na isa itong biyaya na galing sa Diyos. At para sa kanya ay isa lamang itong malaking problema na kailangan niyang intindihin, dahil bawat gabi ay napupuyat siya sa kaiiyak ng kanyang anak, na hindi niya nga man lamang maintindihan kung ano ang kinikailangan ng bata. Bukod pa doon, labis niya rin kinasusukluman ang idea na halos kapareha niya ang pangalan nito, ayon na rin sa kagustuhan ni David. Habang nasa hospital kasi sila, ay doon din nakaisip ng pangalan si David. Honey, total kamukhang kamukha mo naman yung panganay natin. Bakit hindi na lang Alaysia yung pangalan niya? Diba? Bukod sa hawig kayo sa personal, hawig din kayo sa pangalan. Ito ang masayang wika ni David. Wala namang pakialam si Eliza sa kung ano ang magiging pangalan ng kanilang anak. Ang mahalaga ay gusto niya nang magpahinga. Napakahirap magbuntis at manganak. Ayaw niya na ng kahit na ano pang sakit na kanyang napagdaanan. Pero talaga namang hindi siya magkakaroon ng pahinga dahil kinikailangan ng batang si Eliza ng pagkalinga at pagkukupkop ng isang mapagmahal na nanay, lalong-lalo na at isang musmos na sanggol pa lamang siya. Kapag umaga kasi ay nagtatrabaho si David at hapon na ito kung nakakauwi, kaya naman wala talagang kaagapay si Eliza sa pag-aalaga sa sanggol. At pangatlong araw pa nga lamang ay punong-puno na ng reklamo ang natatanggap ni David mula sa kanyang asawa. Ano ka ba naman, David? Alam mo namang ang hirap-hirap na magkaroon ng isang alagaing bata. Tapos lagi ka pang nag-o-overtime. Paano na ako nito? Kinikailangan ko ng katuwang para alagaan yung anak mo. Kapapanganak ko pa nga lang, napapagod na ako. Gawin mo to ng paraan. Pag-uutos ni Eliza. Nakayuko lang naman si David habang pinapatahan ang umiiyak nilang anak. Pasensya ka na, mahal. Nag-overtime talaga ako kasi gusto kong maibigay yung mga pangangailangan ninyo ng mag-ina ko.
Alam mo naman na bilang sanggol, maraming kailangan tong si Alicia. Natatakot lang ako na hindi ako makapagbigay ng sapat para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na lang yung pinsan ko. Para pag umaga may kasama ka dito at babayaran na lang natin siya, okay? Habang wala ako, may katuwang kang mag-alaga dito sa anak natin. Pagbibigay suwestyon ng lalaki. Halata naman sa ekspresyon ng mukha ni Eliza na wala siyang pakialam. Hinayaan niya lamang ang mga sinabi ng kanyang asawa. At kinabukasan nga rin, dumating na ang pinsan ni David. Ito ay si Lilibet. Kakilala niya na rin naman si Eliza. Pero ayaw niya talaga sa ugali ng babaeng ito. Pakiramdam kasi ni Lilibet, simula pa lamang na ang personalidad ni Eliza ay makasarili. At tanging kay David lamang umiikot ang mundo nito. O nandyan ka na pala, Lily. Pakibantay na muna yung pamangkin mo at dito lang ako sa kwarto, gustong magpahinga. Agad na pag-uutos ni Eliza. Pagkarating ni Lily sa kanilang bahay. Yumuko naman si Lily. Bakit parang katulong yung turing niya sa akin? Sad nito sa kanyang isipan. Sa kabila kasi ng katotohanan na babayaran si Lily ng kanyang pinsan na si David, ay hindi naman naaalis ang katotohanan na magkapamilya pa rin sila. At kung tutuusin ay bisita pa rin siya doon. Hindi isang katulong. Pero pinagsawalang kibu niya na lamang ito. Binantayan niya ang cute na pamangkin niya na si Alicia. Habang ang nanay naman nito ay nasa kwarto lamang at nanonood ng mga Korean novela. Hindi halos maisip ni Lilibet kung papaanong natitiis ni Eliza ang napaka-cute niyang anak at hindi man lang niya ito magawang mahalin. Ang cute-cute mo naman, Alicia. Sa ngayon, ako na lang muna yung mama mo, ha? Kung hindi ka love ng mama mo, love na love ka naman ni tita. Ito ang malumanay na wika ni Lilibet sa kanyang pamangkin habang dahan-dahan itong binubuhat. Ngumiti naman sa kanya si Alicia gamit ang maliit niyang labi na para bang pinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang tiyahin. Ganito ang naging setup ng kanilang bahay. Sa umaga, kapag aalis na si David para magtrabaho, ay si Lilibet na nga ang magbabantay sa kanilang anak na si Alicia. Habang ang nanay naman na si Eliza ay magkukulong lamang sa kwarto ng buong magdamag na para bang isang dalagita na walang iniisip na supling. Hindi nga nagtagal ay hindi na matiis ni Lilibet pa ang ikinikilos ni Alicia. Pakiramdam niya ay hindi na ito makatarungan para sa bata. Kaya naman napili niya na lamang nakausapin ang kanyang pinsan na si David. Talaga bang okay lang sa'yo yung ginagawa ng asawa mo sa anak ninyo? Nag-aalala na kasi ako. Paano kung lumaki yung si Alicia nang wala siyang nakikita at nakukuhang pagmamahal sa sarili niyang nanay? Kawawa naman yung bata. Ito ang puno ng pag-aalalang wika ni Lilibet sa kanyang pinsan na si David. Napabuntong hininga naman si David. Alam mo, nung pinagbubuntis niya pa lamang yang si Alicia, pinaparamdam niya na talaga sa akin na ayaw niyang magkaanak kami. Kaya ngayon, nagpapasalamat na lamang talaga ako at nalabas niya ng maayos si Alicia. Kahit papaano, tinatanaw ko na lang na utang na loob yung mga pagpapasakit niya habang nagbubuntis pa siya. Kasi wala na talaga akong magawa sa ugali niya. Ayaw niya talaga kay Alicia at araw-araw niyang pinaparamdam yun sa akin. Kaya naman hindi ko na lang yun masyadong tinidibdib kasi inaamin ko nasisira yung araw ko kapag naiisip ko na hindi kami bumubuo ng isang mapagmahal na pamilya. Nasasaktan ako para sa anak ko. Maluhaluhang wika ni David habang kausap ang pinsan niya. Tinapik naman ni Lilibet ang balikat ni David. Huwag kang mag-alala, pinsan. Wala naman akong asawa at anak. Kung gusto mo kahit hindi mo na ako bayaran, para na lang sa pamangkin ko. Aalagaan ko siya at ituturing ko siyang para kong tunay na anak. Pagpapangako ni Lilibet. Sa paglipas ng mga taon ay tuluyan ng tumuntong si Alicia sa ika-6 na taong gulang niya. Pero tila ba hindi talaga matapos-tapos ang problema sa kanya ng sarili niyang nanay. Dahil pakiramdam ni Eliza ay tuluyan ng nasira ang kanilang pamilya simula noong dumating ang bata sa kanilang buhay. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na masolo talaga ang asawa niyang si David. Ngayon nga ay mas lalo pang sumikip ang kanilang bahay dahil sa panibagong miyembro nito na si Lilibet
na nagsisilbing pangunahing tagapag-alaga ng kanyang anak. Kaya naman hindi na naman matapos ang reklamo niya sa kanyang asawa. Kailan bang aalis yan si Lilibet? Napakasikip na dito sa bahay. Para bang hindi na tayo bumukod dito. Hindi ko na nga maramdaman na asawa mo ko eh. Pagre-reklamo niya kay David. At doon na nga nagsimulang mapuno si David. Ano ba, Liza? Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo ah. Ayaw mong alagaan yung anak natin. Kaya kinuha ko si Lilibet para mag-alaga sa kanya. Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Bakit ba hindi matapos-tapos yung problema mo sa anak natin? Nagsisisi na akong ikaw yung pinakasalan ko. Hindi ka karapat dapat sa pagmamahal ko. Nang sabihin ni Tony David ay tila ba pinagsakluban ng langit at lupa si Eliza. Hindi na siya nakapagsalita pa. Agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mata. At dito na unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang pag-iisip. Matapos ang naging pag-aaway nila ng kanyang asawa, hindi sila nagpansinan ng halos 3 araw. At dito na nakabuo ng isang nakakakilabot na plano si Eliza. Nang makaalis kasi si Lilibet sa kanilang bahay upang sunduin si Eliza sa kanilang paaralan, doon na ginawa ni Eliza ang kanyang plano. Naganda siya ng makakain para sa bata at nilagyan niya ito ng lason. Namumugto ang mga luha niya habang tila ba sinasapian siya ng demonyo habang ginagawa niya ito. Kung hindi ko lang din masusolo yung asawa ko, magsama-sama tayo sa impyerno. Walang makakaligtas. Saad niya habang ginagawa ang nakakakilabot na plano. Pagka-uwi ni Lilibet at ng batang si Eliza, ay laking gulat nila nang pinaghandaan sila ng pagkain ng babae. Sa loob kasi ng ilang mga taon ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa iyon ni Eliza. Kumain na muna kayo. Wika nito ng may peking ngiti. Naninibago man si Lilibet pero iniisip niya na lamang na nagbago na ang takbo ng pag-iisip ni Eliza. At baka ay unti-unti na nitong natatanggap ang sarili niyang anak. Kaya naman hindi niya na ito masyado pang pinagdudahan. Siya mismo ang nagsandok ng pagkaing nakalalason sa batang si Eliza. At maging siya nga ay kumain ito habang pinagmamasdan lamang sila ng babae. At sa kaloob-looban ni Eliza ay masaya siya dahil unti-unti nang gumagana ang kanyang mga plano. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng umepekto ang lason. 1 oras ang makalipas ay nagsusuka na si Eliza at ang kanyang tiyahin na si Lilibet. Ngunit para makasigurado si Eliza, naghintay muna siya ng ilang mga minuto para tuluyan nang malaso ng dalawa. At sa kanya tinawagan ng kanyang asawa na si David. Naghanda muna siya ng kanyang pag-acting upang hindi siya pagdudahan ng lalaki. Hello David, nasan ka ngayon? Naiiyak na wika ng babae. Nandito sa trabaho. Bakit? May nangyari ba? Walang kamalay-malay si David sa kagaguhan na ginawa ng kanyang asawa sa sarili pa nilang mismong pamilya. Na food poison yata si Lilibet tsaka yung anak natin. Bilisan mo, bumalik ka na muna dito. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Bumubula na yung mga bibig nila. Pagkukunwaring pag-aalala pa nito. Kaya naman mabilis na umalis si David sa trabaho at agad na pinuntahan ang kanyang bahay. Doon ay nakita niya nga na wala ng malay si Lilibet at ang kanyang anak. Kaya naman agad siyang tumawag ng ambulansya upang maisugod dito sa pinakamalapit na hospital. Ngunit sa kasamang palad, habang binabiyahe ang dalawa, patay na si Lilibet at hindi na nga ito umabot sa hospital. Habang ang bata naman ay nagawa pang maisugod bago ideklara ng doktor na patay na rin ito. Talaga namang gumuho at pinagsakluban ng langit at lupa si David dahil sa isang iglap lamang ay tuluyan ng nasira ang kanyang pamilya. Ngayon ay wala na siyang dahilan pa para pagtiisan ang pag-uugali ni Eliza. Handa na siyang iwan ito at pinaplano niyang iwan si Eliza pagkatapos ng libing ni Lilibet at ng kanyang anak na si Eliza. Ngunit mas lalo pang guguho ang mundo ni David nang malaman niya at sabihin ng doktor sa kanila na kinakailangan na i-cremate ang katawan ni Eliza dahil malala ang pagkakalaso nito na kumalat nga ito sa buong katawan ng bata at kung hindi ito makikremate ay maaari pa itong makapinsala sa sino mang lalapit sa kanyang katawan. Masakit man para kay David ngunit tinanggap niya na lang ang katotohanan
na hindi niya na muli pang makikita ng buo ang katawan ng kanyang anak. Matapos ang libing ng dalawa, tila ba wala nang plano pa si David para mabuhay. Wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Tuluyan siyang nilamon ng kanyang kalungkutan na kahit nga anong gawin ng kanyang asawa ay hindi ito sasapat para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Mahal, kumain na muna tayo dito. Pinaghandaan kita ng makakain. Pag-aalok ni Eliza sa kanya isang gabi. Anong kumain? Paano mo nagagawang kumain? Namatayan tayo ng anak. Nawalan ako ng pinsan. Bakit parang wala lang sa iyo ang lahat? Galit na wika ni David sa asawa niya. Wala namang masagot si Eliza. Dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang anak. At totoo naman talagang wala siyang nararamdaman na kalungkutan. Pero hindi lang pala simple ang kalungkutan na nararamdaman ni David. Dahil magre-resulta pala ito sa isa pang mas malalang bagay. Matapos ang isang linggo ng pagkakamatay ni Eliza at ng kanyang tiyahin, inatake sa puso si David. Dulot na rin siguro ng hindi niya na naalagaan ang kanyang sarili at tuluyan na siyang nalamon ng kanyang kalungkutan. May sakit naman na talaga siya sa puso, ngunit hindi naman ito ganoon kalala. Kaya naman laking gulat ni Eliza nang mangyari ito sa kanyang asawa. Plano naman na talaga ni David na iwanan siya, pero hindi sa ganitong pamamaraan. At isang linggo lang ang pagitan simula noong mamatay ang magtiyahi na si Lilibet at Eliza. Tuluyan na ring na maalam si David sa pinaka nakakagulat na paraan. Lahat ng ito ay hindi inaasahan ni Eliza. Papaanong nabaliktad ang kanyang plano? Papaanong nangyari na ang inaakala niyang paraan para masolo ang kanyang asawa ay naging dahilan pa sa habang buhay niyang pagkalugmok? Totoo namang mahal niya talaga si David at hindi niya inaasahan na ganun-ganun lamang itong kukunin ng Diyos sa kanya. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso't isipan. Iniisip niya na kung sakaling buhay pa sana si Eliza, ay kasama na rin sana ngayon si David. Napakarami niyang pinagsisisihan. Ngayon, mag-isa na nga lamang siya sa buhay. Walang anak at wala ring asawa. Hindi niya na alam ang kanyang patutunguhan. Ilang mga taong nalugmok at napabayaan ni Eliza ang kanyang sarili hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi halos makilala ng dati niyang mga kaibigan at kapamilya. Napili ni Eliza na abandonahin na ang bahay na tinitirahan nila ni David dati at tumira na lamang sa matatanda niya ng mga magulang. Dito ay nakatambay lamang siya ng magdamag sa kanilang bahay habang nakatitig sa kalangitan at iniisip ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Ilang beses niya na ring naisip na tapusin na ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ito magawa. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang mga dekada. Kulubot na ang balat ni Eliza. Tumanda siyang byuda na halos hindi mo nga mababakas na minsan siyang nagkaroon ng pamilya. Matagal na ring namatay ang kanyang mga magulang, kaya naman siya na lamang ang mag-isang nakatira sa kanilang bahay sa probinsya. Hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan at ang tanging nagpapaligaya na lamang sa kanya ay ang kanyang mga tanim sa hardin na unti-unti niyang binubuo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang istorya ng kanyang buhay. Isang umaga kasi, habang nasa hardin siya at nagtatanim ng panibago niyang halaman, mababaka sa ekspresyon ng mukha niya na tila ba ay nawalan na siya ng kakayanan nung umiti o lumigaya pa. Wala siyang kahit na anong emosyon na ipinapakita, kahit na mag-isa lamang siya o para sa mga taong nakakasalamuhan niya. Hanggang sa biglang nakarinig siya ng isang katok na nagmumula sa gate ng kanilang bahay sa probinsya. Labis na pagtataka ang namutawi sa kanyang isipan. Sino naman kaya yung kumakatok ng ganitong oras? Wala naman akong ibang inaasahan na bisita ngayon. Pagtatakang tanong niya sa kanyang sarili dahil alam na alam niya naman na wala siyang kahit na sinong naging kaibigan simula noong pumanaw ang kanyang buong pamilya. Habang papalapit siya ng papalapit sa gate ay may isang pamilyar na boses siyang naririnig. Bakit parang pamilyar yun? Pagtataka niya pa. At nang pagbuksan niya na ito, ay laking gulat niya sa tumambad sa kanya. Isang babae na nasa 25 taong gulang na may kasakasamang bata. At ang batang ito ay kamukhang kamukha ng kanyang pinatay na anak na si Eliza.
Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Napatras siya at halos mapaluhod. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Talaga namang tumataas ang lahat ng mga balahibo sa kanyang buong katawan sa kanyang nakikita. Ngumiti naman ang babae sa kanya. Mama, hindi mo na ba ako naaalala? Wika nito. Lalo pang nagulumihanan si Eliza. Anong ibig mong sabihin, Mama? At sino ka ba? Bakit kayo nanggugulo sa akin? Mapait ang mga salitang binibitawan niya. Ako to, si Eliza, yung anak mo. At itong batang kasama ko, yung apo ninyo. Well, siguro wala naman kayong pakialam sa buhay ko pero nandito lang ako para kamustahin kayo. Ngiting saad ng babae. Sa tabi ng babae may kasama siyang isang lalaki na medyo may katandaan na at nagpakilala ito bilang isang doktor. Ako nga pala si Dr. Mike, ang tumayong tatay ni Eliza sa loob ng 2 dekada. Saad ng doktor. At dito ay pinaliwanag na ng doktor kung ano ang totoong nangyari. Naaalala mo pa ba, 2 dekada nang nakararaan? Noong itakbo sa ospital yung anak mo at yung tiyahin niya, agad na naideklarang patay si Lilibet. Pero yung anak mong si Eliza, nag-agaw buhay siya. Naalala mo ba yung mga tinanong ko sa'yo bago tuluyan ding sabihin kong patay na si Eliza? Tanong ng doktor sa kanya. Pero talaga namang walang pakialam si Eliza noong mga pagkakataon na iyon. Kaya naman hindi niya maalala kung ano nga bang tinanong ng doktor sa kanya. Well, kung hindi mo maalala, ipapaalala ko sa'yo. Tinanong kita kung ano yung kinain ng bata. Pero napakalaking kasinungalingan yung sinabi mo. Malayong malayo sa mga test na ginawa namin. Nakita namin na pinakain mo si Eliza ng isang nakalalasong pagkain at hindi lang ito basta-bastang isang normal na food poisoning. Doon pa lang alam kong nagsisinungaling ka na. Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip ko at hindi kita gustong ipapulis. Pero gusto kong magkaroon ng magandang buhay si Eliza, malayo sa mga taong katulad mo. Revelasyon ng doktor. Lumalabas kasi na nagsinungaling lamang ang doktor tungkol sa kamatayan ni Eliza upang sa gayon ay hindi na siya masaktan pa ng kanyang nanay at sa halip ay inampun niya ang bata at siya na nga ang tumayong magulang nito. Maging ang mga salitang sinabi niya na kailangang i-cremate si Eliza ay purong kasinungalingan nga lamang din para mapagtakpan na totoo pang ang buhay ang bata. At dito na nga sumunod na bumanat ang matandang si Eliza. Kung ganun, ikaw palang dahilan kung bakit namatay si David. Dahil sa inyo. Dahil sa kasinungalingan ninyo namatay yung asawa ko. Pagbibintang niya sa dalawa. Natawa naman si Eliza sa sinabi ng nanay niya. Talaga ba, Ma? Kami ba talaga yung pagbibintangan mo sa ginawa mo? Hindi totoong namatay si Papa dahil sa amin. Namatay si Papa dahil sa kagagawan mo. Matagal na naming inamin sa kanya yung plano namin. At bala ka na talaga niyang iwan. Pero kahit ganun, mahal ka pa rin ni Papa. Hindi niya kayang makita kang nabubulok sa kulungan. Kaya naman nahihirapan siyang iwan ka. Kahit na ikaw yung dahilan kung bakit muntik akong mamatay. At namatay si Tita Lilibet. At laking gulat na lang namin nang mabalitaan namin na patay na siya. Inatake sa puso si Papa dahil sa kagaguhan ninyo. Ikaw ang sumira ng pamilya natin. At ni minsan sa buhay ko ay hindi ko hiniling na magkaroon ng nanay na katulad mo. Wala kang kwentang tao. At ngayon, bumabalik kami dito para ipamukha sa'yo kung gaano kalala at kamiserable ang buhay na meron ka kumpara sa amin. Nagkaroon na ako ng asawa at anak ngayon, pero malayong malayo ang ugali ko sa ugaling meron ka. Mamahalin ko ng tunay tong anak ko at hindi ko ipaparana sa kanya kung ano yung naranasan ko sa inyo. Nagpapasalamat na lang ako ng malaki sa Diyos at nakilala ko si Dr. Mike, ang tumayong tatay ko. Hindi man totoong naging matagumpay ang plano namin na makatakas sa poder ninyo at para mahiwalayan na rin kayo ni Papa. Dahil namatay siya sa hindi inaasahang paraan. Pero labis pa rin ako nagpapasalamat na hindi ko na kinikailangan makita ang mukha ninyo sa loob ng 2 dekada ng buhay ko. Ito ang masasakit na mga salita na binitawan ni Eliza sa sarili niyang nanay. Hindi naman nakalain ng matandang si Eliza na masasaktan siya sa mga salitang ito.
dahil ang buong akala niya ay hindi niya minahal si Alyssa. Pero sa totoo niyan, simula noong mawala si David at ang anak niya, doon niya lamang totoong napagtanto kung gaano kahalaga ang isang pamilya at kung gaano kasarap na magkaroon ng isang mapagmahal na anak katulad ni Alyssa. Gusto pa sanang makabawi ng matanda sa kanyang anak at sa mga pagkakataon na iyon ay gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit tinapos ni Alyssa ang kanilang pag-uusap. Titigan mo na yung mukha ko at mukha ng apo mo dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo kami bago ka mamatay. At isa lang ang tanging hinihiling ko. Sana mamatay kang punong-puno ng sakit at sama ng loob ang nasa dibdib mo. Sana mamatay ka ng mag-isa bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin ipapakulong. Hahayaan kong impyerno na lamang ang magpataw ng parusa sa kaluluwa mo para sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa mundong ito. Ito ang huling mga salitang binitawan ni Alyssa bago siya tuluyang umalis at hindi na nga muling nagpakita pa sa nanay niya. Samantala naiwan naman ang matandang si Alyssa na umiiyak, nag-iisa at walang karamay sa buhay. Makalipas ang 3 taon simula noong muli nilang pagkikita ay tuluyan ding na maalam si Alyssa. Namatay siya katulad ng hiniling ng sarili niyang anak sa kanya. Nag-iisa, walang nakikiramay at walang gustong pumunta sa sarili niyang burol o libing. Isang matibay na ebidensya kung gaano siya kasamang tao noong siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.